Hi guys, I'm back at welcome na naman sa ating YouTube channel dahil gagawa na naman tayo ng panibagong poster making content. Pero bago nga natin simulan, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yan at subscribe mo na, samahan mo na rin ng share button at notification bell para mas maging updated ka sa mga video na ating ginagawa. So paano yan? Halika na at umpisahan na natin. Ilang araw na rin ako nag-iisip ng content na aking gagawin pero halos wala akong maisip at nami-mental block ako. Normal lang yan sa mga artist na mental block, lalo na mas marami pa kayong ginagawa na mas makabuluhan kaysa sa pag-drawing, lalo na yung mga pinagkakakitaan yung bagay, no? So, yun, nag-scroll na ako sa aking TikTok channel, sa aking YouTube channel, sa aking Facebook account. Nagtingin ako ng mga comment, no, na magaganda, mga tema na pwedeng gawa ng poster. Kaso, halos kadalasan ay paulit-ulit lang, no, at wala na mga bago. Kaya, parang hindi ko na rin siya nabibigyan na natutuunan ng pansin para gumawa ng mga gano'n poster. Kasi, parang hindi naman siya pang kalahatan, no, yung mga tema na binibigay nila. At naisip ko, no, since alam kong magpapasokan na at syempre mag-nutrition month na naman at ito nga yung mga gusto kong gawin ngayon, no, bali magbibigay ako ng mga simbolismo, no, pero yung mga simbolismo na to yung kadalasang ginagamit sa nutrition month, yung mga object na makikita sa loob ng poster making sa nutrition month, no. Pero yun, gagawin natin ngayon medyo madali lang, no, simple lang para madaling mag-gets, no. Bali gagawin kong step by step, no. Tapos ayun, bali may category lang yung gagawin ko tulad nito na gagawin natin ngayon. At ang napili ko nga ngayong riguhit ay ang mga pagkain nakapaloob sa Glow Food, no. Bali ito ay kasama sa food pyramid, no, na napakahalaga sa ating pangangatawan dahil sa mga nutrients o mga sustansya na makakain sa mga pagkain ito. Nakapaloob dito ay ang mga prutas at gulay. So mahalaga yan sa ating balat kasi nakakatulong ito para mapaganda at mapausog ang ating mga kutis at mga balat. So, ayan, sa unang example ng prutas na meron dito sa ating ginuguhit ay ang mga pakwan. So, yan, kasama yan. Tapos susunod, syempre, yung mga sangkis, orange, na langgita, ayan yung mga maasim na pagkain, o prutas. Tapos syempre, hindi mawawala yung apple, yan, yung pagkain ni Eva. Pero hindi yun hindi yun. Masustansya yan, masustansya sa ating mga balat yan. Syempre, hindi mawawala yung mga carrots para sa mata natin, di ba? Nakapagpalinan ng mata, paboritang pagkain ng mga kuneho, cherries. Tapos yung talong, hindi mawawala yan, napaka-importante yan. Masustansyang pagkain din yan. Susunod is yung saging, hindi pwedeng mawala yan. Siyempre kapag may talong, may saging, hindi mawawala yan. Paris yan joke lang. Yan, yung saging, napaka-importante yan, lalo na yung potassium na makukuha nyo, no? So, yan. Madalas itong makikita sa loob ng poster, di ba? Tama naman, di ba? Kasama yan. Lalo na kapag nutrition month. Siyempre, nutrition month na, no? Pinapakita yung mga pagkain masusustansya, no? Tapos yan, yung mga leafy food, green leafy food, no? Kaya yung binigay kong example, yung pechay, no? Importante yan, yung mga broccoli, ayan, repolyo, kangkong, yan, importante yan. Tapos, syempre, yung pipino. Ayan, kasama rin yan. Pipino, cucumber, yan. Ang makasarap yan. Lalo na pang nasa sausawan. Suka lang at asuka. Lalagyan mo lang ng konting paminta. Napakasarap niya sa sausawan, no? Pero masustansya yan. Pati sa kutis. Minsan nga, ginagamit pa yan, no? Hinihiwa na ng malinipis. Tapos itinatapal sa mata para maging fresh at matanggal yung black markings o yung brown markings sa paligid ng ating mata, no? Ito yung marka na nakukuha kapag once na napupuyat, no? Makakanggal yan, parang nare-refresh yung balat natin sa bandang parte sa ilalim ng mata, no? So, ayan lang, ganyan nga rin pala sila i-drawing, no? Madali lang i-drawing yung mga ganyan, basta kailangan may idea ka lang kung ano yung tsura ng object na yun, tapos visualize mo lang. Kadalasan naman yan, mga bilog-bilog lang yung isahan mo lang yan sa mga ganyang hubis, tapos magbubuo ka lang ng pattern, then ayan, practicing mo lang ng practicing drawing, tapos ayun, makukuha mo na yung pinaka-perfect na itsura niyan. So, ayun, sana nagigets nyo yung idea na gusto kong i-explain dito. Bali, hahati-hatiin ko lang to kasi gusto ko na maipakita yung iba't ibang uri ng pagkain
na pwedeng gamitin sa nutrition month, no? So, ayan, panoorin na lang muna hanggang matapos yung paggawa natin ng outlining process. Tapos, after that, dadako na tayo sa pagkukulay. By the way, kung hindi ka pa nga pala nakasubscribe sa ating YouTube channel, uulitin ko lang, click mo na yung subscribe button dyan. Tapos, click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bagong video na aking i-upload at para marami ka pang matutunan at ma-share na video sa mga kaibigan mo na nagbabalak kumuha ng mga poster making content o yung poster making art na tulad ng mga ganito. Lalo na interesado ka sa mga ganitong topic, ikalat mo na yan at nang marami ka pang matulungan nang maging isa ka sa mga good Samaritan. So, ayun lang, balik na tayo sa ating ginagawa at inumpisa na natin ang pagkukulay. So, yun nga, no. Same process pa rin ako ng pagkukulay, no. Kung saan ako magsisimula, bali yung ginawa ko dito, parang gumagawa na lang din ako ng isang poster art, no. Bali, sa taas ako magsisimula at lahat ng parte o lahat ng object o lahat ng bagay na aking kukulayan na nasa taas, yun ang aking inuuna. Tapos ngayon, nag-stick lang ako sa isang kulay, no. Kung ano yung mga kulay na normal na kulay ng mga object na nasa taas. Tulad nito, yung mga dahon. So, syempre green yan. Pero hindi naman lahat ng dahon pare-parehan ng kulay, no. Meron diyang light, meron diyang dark. At syempre, iba-ibang shading pa rin yung gagamitin natin, no. Tulad nito, yung dahon ng pinya, hindi naman talaga light na light yan. O syempre, ginawa natin, parang ginagyan natin ng variety, no. Ayan, medyo dark. Tapos, yung pechay, ayan, medyo light yung kulay niya, di ba? Hindi naman siya totally dark, no. Tapos yan, yung cucumber yun na masarap. Ayan, hindi rin naman dark yung color niyan. So, ayan, ginawa natin na parang stripes. Yellow-green, then light yellow-green. O, blend lang natin yung yellow-green sa color white, no? So, para makabuo tayo ng panibagong kulay. So, ayan din yung kasimple. Siyempre, yun nga, pag nagtatanggal tayo ng excess ng oil pastel na in-apply natin, gamit tayo ng paintbrush, no? O kaya basahan para hindi natin madiinan at kumalat pa, no? Lagi natin tandaan na mas maiging, mas maagap ka o mapigilan mo yung pagkalat kaysa naman pag kumalat na, saka mo lang doon lalagyan ng resulta na ng resolva, no? Gagawa ng action kung kailan kumalat na, unahan mo na. Parang pag nagkakasakit lang yan, no? Gamutin mo na bago pa lumala. Ganun lang yun. Tapos yan, kung ano yung mga object na may pare-pares ng kulay, pinasabay-sabay ko na, no? Para mas mabilis, no? Yan, parang hindi na rin tayo malito kapag once na nag-apply pa tayo ng ibang kulay, no? So, yun nga, next natin yung ampalaya. Ganun pa rin para makagawa tayo ng bagong variety ng kulay, gamit tayo ng ibang dark color, no? Tapos saka natin i-apply yung kulay na talagang gagamitin natin, no? Ayan, gumawa tayo ng parang dark green, no? Ayan, nakita nyo naman na parang naging iba na yung kulay niya, no? Kumpara mo sa mga kulay na in-apply natin kanina. So, ayan. Lagi mong i-apply yung color coordination, no? Kung gagawa ka ng isang poster, huwag mong pagkatabi-tabihin talaga totally yung mga kulay. So, pero kung magkakatabi naman, gawan mo ng variant o gawa ka ng bagong variation ng kulay, no? Para hindi magmukhang magkakahalo o magkakasama sila. Para nagkakaroon pa rin ng separation, no? Importante yun, aralin nyo yun. Huwag yung pagsasamahin, kumari yellow ulit yung katabi niya. Pwede yun kung yellow, tapos nalagay mo ng konting blending yung isa, nalagay mo ng yellow-orange, ganun. Para hindi mo mag-iisang object lang yung ginawa mo, no? Para hindi sila mukhang magkamukha. Kasi parang nag-overlapping. Nag-overlap yung kulay, no? Parang hindi mo na magets. Basta masakit sa mata yan pag once na nakita niyo. Tapos yan, yung kita niyo naman yung pakwan, no? Ginawa natin, ganyan. Gumawa tayo ng mukhang fresh na tignan, no? Dark yung pula, tapos dark yung sa loob, kulay pula, no? Tapos lagyan na lang natin na parang outlining na kulay puti, no? Pink, tapos white, yan, ganyan. Lumabas na white. Tapos yan sa pinya, lagyan natin na medyo parang dark yung kulay ng parte ng mga gitna-gitna nung, ayun na, yung part ng pinya, yung bawat ano niya, bawat yung ang tawag yan sa hiwa-hiwa niya. Tapos yan, mamaya lalagyan natin siya ng mga mata. Makikita niya, tapos yan, i-blend natin yung mga kulay na yan, gamit ang light yellow, yan, o diba? Tapos gagamitan natin ang kulay puti. Siyempre, importante yung puti, no? Para mabuhay, no? Para nakikita o na-express natin yung pinaka-lighter part ng object, no? Kaya sa akin, sa oil pastel ko, mabilis talaga maubos yung kulay puti. Yan, lalo na kapag once na ganyan, mahilig ako sa mga shading na sobrang light. Ako po, napaka-importante ng kulay puti. Laging ubos yan, hindi pa nauubos yung ibang kulay. Hindi pa nababawasan totally. Pero yung puti ko, naku, wala na. Karampot na lang. Kaya sana dapat merong oil pastel na puti lang. Kung meron sana nabibili, no? Kaso wala lahat naka-assorted by colors talaga siya. Tapos next naman, yan, orange na carrots. Yan. Huwag niyong idadag sobra yung color ng orange, no? Sa mga carrots, no? Apply pa rin kayo ng merong lighter part, no? Kasi kapag once na dinark yan, nagmumukha na siyang sili o kaya red bell pepper. Parang ganun tignan. Kahit sabihin yung carrots pa rin yung shape niya, pag sobrang dark na nagmumukha na siyang sili, no?
Tapos yan, lagyan nyo rin ng kahit konting part na shadings na green para yun nga, mabuhay pa rin yung itsura ng carrots, no? Next natin is yung, ito nga yung saging. Yan, ganyan yung pagkukulay ng saging. Sa akin pero kung may iba pa kayong pasang pagkukulay, go lang. Kung gusto nyo yung dilaw na dilaw, go lang. Pero sa akin kasi gusto ko medyo parang may shadings na medyo may part na dark, no? Tapos glowing to light siya. Yan, ganun pa rin kung paano natin dinalayan yung ibang object dito, ibang prutas, gulay dito sa ating dinadrawing. Ganun pa rin yung process natin. Kung gusto nyo matuto ng pagkukulay, malinis na pagkukulay tulad nito, may tutorial tayo dyan, no? Nasa YouTube channel natin. Punta lang kayo, bisita kayo. Search nyo lang is yung Sailor Tesoro Parabas sa youtube.com, no? Ayan, marami kayong matututunan dyan. Napakaraming tips dyan. Paggawa ng background, paggawa ng mga mukha, facial expression, iba't ibang posing ng tao. Ayan, proper shading, ano ba yung kahalagahan ng mukha. Yan, matututunan niyo yan sa loob ng ating YouTube channel. No? Marami dyan. Tapos iba't ibang uri ng tema, no, na ginawa natin ng poster. Iba-ibang style din yun, hindi ako nag-stick sa isang style lang. Kaya nahihirapan din ako umisip ng mga panibago kasi ayoko na pare-parehas lang. No? Pero sa pag-edit, halos same lang din. Hindi naman yung ginagawa ko. Same process lang din. No? Ganun lang din naman at ganun lang din yung magiging routines natin dito. So ayun, tinapos na natin yung talong, violet, syempre purple yung kulay, ganun naman yung talong Pero may iba na green na talong, pero alam ko may mga ganun na talong na pwede nang kainin, no? Pero kadalasan talaga sa atin yung color ng eggplant sa atin is yung violet o yung purple, no? Tapos yan, yun nga sasabi ko, yung kamatis, ayan, importante rin yan sa balat, no? Ganda rin yan sa pagpapaganda ng kutis. Tapos next natin kukulayan, ito nga, isang is orange. Ganun pa rin kung paano natin kunulayan yung carrots, no? Pero dito naman sa atin, para mabigyan natin ng lighter part yung orange natin, ang gagamitin natin is yellow, no? Yan. Magiging parang yellow-orange yung kulay niya, no? Yung pinaka-lighter part na hindi siya puti yung gagamitin natin. Bali yung gagamitin natin, yung orange na may puti is yung dun sa may mga ano niya, sa mga pulp, dun sa may part na kung saan nakalagay yung mga pulp, no? Yan, sa loob nun. Nakikita niyo mukhang gulong, no? Pero sangks yan, orange yan, no? Importante yan. Yung vitamin C na binibigay niyan para sa ating mga balat, para mag-glow yung balat natin at kuminis at gumanda. Yun! Mga skincare routines, shoutout sa mga may skincare routines dyan. Sigurado, mga batang ano kayo, produkto ng pandemic days, no? Ewan ko lang sa iba na hindi skincare routines, na normal lang yung mga kinis at ganda ng balat nila, yung texture, napaka-smooth and glow and shiny, shimmery. So, yun lang. Ganda na natin. So, naalala ko dati, ito yung mga ganitong prutas. Hindi mawawala talaga ito sa poster ko dati kapag once na sumasali ako sa poster making, lalo na ng elementary days ko Talagang mga... Saka hindi ako ganito dati mag-drawing. Talagang bara-bara. Minsan, mas malaki pa yung apple sa sa ibang prutas Basta hindi ganyan proportion na kung ano talaga yung pinaka-size sila mas malaki pa yung iba. Tapos, ayun. Next is yan, yung apple, pulang-pula. Kitain na natin yan. Second, ganun pa rin, same process. Gamit pa rin tayo ng puti. Kalat natin yung kulay, shadings, blending. Yung pa rin, hindi mawawala. Kung hindi pa kayo kontento, lagay nyo pa rin ang lighter part. Yan, para mabuhay yung object natin sa poster. So, yun lang, gamit tayo ng paintbrush pagkatapos nating kulayan para matanggal yung mga excess na oil pastel. So, ayan. Tapos na. Lagyan lang natin ang medyo darker part. So, may shadow yan siya, no? Ayan, patapos na tayo. Wala nang patukpit-tumpit pa, no? Ganun lang kabilis, no? Parang gumagawa ka lang din ng poster. So, ayan, finish product na tayo. Tignan na natin. Let's go!